Hello, Captain fans! Magaling magtago ang Captain, especially si Ma'am Catherine daw, mga kasambreros. Kaya pala busy or kaya pala walang post si Ma'am Catherine. Sobrang busy daw niya sa kanyang ginagawa ngayon. So, malalaman natin kung anong ginagawa niya. Ma'am Catherine. Tapos, ang pasabog ni Sir Alden sa January 20, may reminder na mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Update muna tayo. Nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram story, mga kasambreros, no? Kasama niya po dito si Joe Berry, no? Si Onanay, mga kasambreros. Greeting ito ni Joe Berry noong January 2 sa birthday pa niya Tisoy, mga kasambreros. So parang kagabi lang niya in-upload, no? In-story sa kanyang Instagram. Medyo late lang siya kasi nga sobrang busy at focus talaga si Alden sa kanyang family nung kanyang birthday at saka bakasyon, no, sa Amerika, mga kasambreros. Pero ito ay pinost niya sa sort of appreciation sa pagbati ni Joe Berry. So halos ang daming bumati kay Sir Alden. Yung iba hindi na ma-contain yung mga social media accounts nila o parang hindi na ma-trace mga kasi sobrang dami na bumati kay Soiti, no, na sobrang friendly, sobrang kind, sobrang humble, and of course, no, napakabait. Tapos next item natin, si Ma'am Naybara Lopez, no, nag-post ng pictures ng Bernardo family kagabi, mga customers. Hindi ko lang sure kung recent ito kasi chinek ko yung Instagram ni na Mama Min, ni Kath, no, as in wala talaga. So hindi ito galing sa siguro, no, sa mga insider ni Mama Naybara Lopez niya ito nakuha, mga kasambreros, na picture ng Bernardo family. So dito nga ay naka-white, no, ang Bernardo family, mga kasambreros, na kung saan ay pinalaking maayos at disiplinado ni Mama Min at saka ni Papa Ted, mga kasambreros. So dito ay yung magkakapatid lang ito, mga kasambreros, no, si Kay, si Tin at saka si Kuya Kevin niya na naka-white at saka parang gray sila dito, mga kasambreros. Of course, no, they're so happy at saka nakakatuwa na panoorin, mga kasambreros. Tapos ito, may isang fan doon sa hindi ko alam, parang part yata siya ng production ng ng braces, no, na endorsement ni Sir Alden, si Rocky Batara, no, nasa Shangri-La The Fort Manila pala si Alden nag-assign ng contract, mga kasambreros. Nagpost si Rocky Batara dito, reunited with Alden Richards. So nagkasama na pala sila dati, no. Alden is just introduced this afternoon as the new brand ambassador of Special Line, a clear teeth braces dental brand. Contract signing, Q&A, and special birthday surprise to Alden also took place during the event. So tapos may picture sila dito, si Sir Rocky Batara. So nakasama na ito ni Alden. Tapos reunited lang, sabi niya, mga kasambreros. Tapos yung pasabog ni Sir Alden sa January 20, ito na nga yun, yung pagbubukas ng kanyang McDo doon sa Barangay Kanluran sa tapat ng simbahan, mga kasambreros. So 10 days to go, no, kasi January 10 tayo ngayon, mga kasambreros. So magsisimula yung kanilang yata doon ng 7 a.m. Hindi ko lang sure yung 7 a.m. ito na yata yung pagbubukas nila. Tapos yung official ceremony baka hindi 7 a.m. yata ito yung sa yung sa A-team na kumapa na ginawa or parang inorganize ng fandom ni Alden, mga kasambreros. So 7:20 a.m. yata. Pero hindi ko na alam kasi 7:20 a.m. So masyadong maaga ito para sa grand opening, no. Kasi masyadong maaga. Hindi ko lang alam kasi parang sasabi dito, stay tuned for ticket updates. So ito yata yung sa Alden Trendsetter ni Alden na pupunta sila doon. So pero yung grand opening hindi yata 7 a.m. mga kasambreros. So pero i-update ko kayo, mga kasambreros, ha. Ito yata organized lang ng ng fandom ni Alden. So yung 7 a.m. kasi masyadong maaga, no, para sa grand opening ng isang establishment. Tapos ito yung nag-post mismo yung Special Line
clear braces mga kasi. And dito ko nalaman yung yung tawag dito, yung white pala ito, hindi siya yung kaya pala siya clear braces, no? Hindi siya yung braces na usual na retainer, o parang nakita natin may mga kulay-kulay. So hindi pala ito yung mga customers. Dito ko nalaman na ano pala siya, na clear pala siya, parang transparent ba ng mga kasembreros. Parang transparent siya, na parang protection siya, no? Kunwari kakagat tayo ng mga matitigas na pagkain or matatamis na pagkain. So ito pala yon, parang protection siya mga kasembreros. So dito of course ay parang an interview, no? Si Alden Richards mga kasembreros. Tapos pinakita niya yung clear braces na minomodel niya mga kasembreros. Tapos in-interview siya dito kung bakit daw special line clear braces. Sabi niya dito ay because it's less hassle and flexible. It's easy to remove especially when you want to eat or drink something. Sabi niya ganun mga kasembreros. Tapos yun nga, no, suitable daw sa kanyang lifestyle kasi nakaka-focus siya sa trabaho and less on his teeth mga kasembreros. So yun nga, no, clear talaga siya, parang transparent. Special line isn't just the clear choice. Sabi niya dito, it's the trusted choice. So, nakita ko yung mga post ng Facebook page ng Special Line braces mga kasembreros. Yung may pinakamadaming likes of course at saka shares ay kay Alden Richards, no, na endorsement video mga kasembreros. So, yun. Ito po yung ito po yung clear or parang complete version na pinost ng Special Line braces kahapon mga kasembreros or kagabi. So sabi dito ni Alden sa huli, so guys, do you have a busy lifestyle, crooked teeth, gaps, not sure if aligners can fix it? Sabi niya, Special Line clear braces can treat more cases than you think. So take your first time to a perfect smile and choose Special Line. Sabi niya ganun mga kasembreros. So talagang inisa-isa ko yung mga words mga kasembreros na sinabi ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, ang cute nito mga kasembreros kasi ito ay video nina parang kakapost lang ni na April at saka ni Riza sa kanilang Instagram, yung banding na magpinsan mga kasembreros sa Amerika. Lakad-lakad, no, with the whole fam. Tapos dito, nasa likuran lang si Alden mga kasembreros, na una si April. Si Riza or si Riza ang may hawak ng camera. Naka-black dito si Alden, no? Naka-close next si Soiti kasi baka malamig. Walang boses no? Music background lang ang nandito mga kasembreros. So yun po na ang cute ng Focus on Family mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, si Alden, no, na-feature din siya sa The Manila Feed 21 hours ago. Kapag maganda ang ngiti natin, it gives us confidence to face the world. So quoted from Sir Alden mga kasembreros. So join Alden in embracing confidence with Special Line clear braces, the latest teeth straightening innovation in the country. Tapos picture of course ni Soiti doon sa dito sa media launch ng at contract signing mga kasembreros. Tapos si Ma'am Naybara Lopez 4 hours ago, naniniwala ako dito sa sabi niya, huwag maniwala sa hula. Last year ganyan din ang hula sa kanya. Every year din hula sa kanya mabubuntis. Pero hanggang ngayon wala pa din tayong Little Princess dito. At may hula pa nga na magkakabalikan ang Katniel last year, pero nag-2026 na. Nag-2026 na lang, wala naman nangyaring comeback. At hinulaan din ni Rudy Baldwin si Kath last year na mamamatay sa car accident. Pinaiwan niya ang dates na 19 at 26. So grabe, no? Nagsushoot na si Kath sa Canada for Hello Love Again at that time. Pero wala naman nangyaring accident sa kanya. Pero wala naman masama kung mag-ingat siya palagi at pag-pray lang natin na nabigyan siya ng... Oo nga, grabe naman yung mamamatay. Talagang itong mga hula-hula na ito, hindi dapat natin to nino-normalize, no? Mga kasembreros and mga ka-fanatics. Sana yung mga ganyang kasi nagkakos talaga yan ng takot sa mga recipients mismo ng ng hula na which definitely not kung pa hula nga siya, no? Hindi kung pa ang mga hula mismo wala silang power to see the future mga kasembreros. Tapos ito, one day ago, showbiz craze ngayon, mega flex alert.
Alden Richards di nakalimot sa birthday ni Sharon Cuneta. Binahagi ni Sharon Cuneta ang sweet birthday greeting sa kanya ni Alden Richards sa kanyang ika-60, no? Or 60 na kaarawan. Tinawag pa ng megastar si Alden bilang isa sa kanyang anak na lalaki at napahayag na kung gaano siya ka-proud sa aktor. Matatandaang nagsama sila sa pelikulang Family Feud noong yun. Tapos ito yung pagbati ni ni Alden Richards, mga kasimbrers, sa kaya megastar Sharon Cuneta, mga kasimbrers, na kung saan ay parang magnanay na talaga ang dalawang ito. Tapos ito ang cute ng ginawa ng isang admin dito, mga kasombreros, ng isang fan, no? 2 hours ago, kinumpara niya yung itsura ni Alden 2015 hanggang 2026. Wala pa ding pinagbago. Super pogi pa rin. Super pogi pa din, na sabi niya ganun. Tapos heart mga kasombreros. So talagang walang pinagbago, no? Kasi dito 2026 tapos 2015, 11 years ago, parang parang high school student pa rin or senior high student si Soiti, mga kasombreros. Na-miss ko tuloy ang pag-aaral niya kasama yung mga classmates niya, mga kasombreros. Minsan parang bata pa siya tingnan dun sa mga kaklase niya sa pilot school, mga kasombreros. So ano kaya yung update dito si Mr. Alden sa kanyang pilot school, mga kasombreros. So sana naman ay pumasok na si Richard Fulkerson Jr. sa kanya sa kanyang klase, no, bilang piloto, mga kasombreros. Tapos ito, dentista to siya eh. Tapos parang umattend siya doon sa contract signing din ni Alden. Pinost niya sa kanyang TikTok account. Nakalimutan ko lang kuhain yung pangalan ni Sir. Na dentist din siya, tapos gumagamit din siya ng Specialine clear braces, mga kasombreros. So sabi niya dito ay thank you so much for watching this video. I'm wearing the Specialine clear braces right now and it's a sign to get yours today. So sabing ganun. So tapos si doctor, no, si dentist, mga kasombreros, si Sir, na hindi ko nakuha ang pangalan, sorry po. Tapos ito na nga yung ating main item, mga kasombreros, Catherine magaling magtago. Ito naman, medyo involved naman dito si Robbie Domingo, mga kasombreros, na iba pa yung Kath din na magaling magtago. Posted by Luzon Sports, nagliyab muli ang usaping Kath din matapos madawit ang pangalan ni Robbie Domingo sa isang kontrobersyang umabot sa seryosong usapin. Grabe naman yung seryosong usapin. Hindi to simpleng chismis o kilig, may mas malalim na dahilan kung bakit nagsalita at kumilos si Robbie. Ano ang kanyang binunyag at bakit ito muling binagong ang takbo ng Kath din issue? Basahin ang buong kwento. So ito, mga kasombreros, ay alam naman natin na tulay naman talaga ng Kath din si Robbie Domingo din po, no? Hindi niya lang talaga tinumbok kung anong gusto niya sabihin dito, na may binunyag ba, ano ba yung binunyag ni Robbie Domingo, and so on. Pero we know naman ang truth or katotohanan na si Robbie Domingo ay talagang si Robbie himself ay talagang close na close kay Alden. Magtotropa at saka best friend ang dalawang ito, mga kasombreros, no, si Robbie Domingo at saka si si Alden Richards, and of course Catherine, kasi talagang mas nauna naging magkaibigan itong si Kath, of course, at saka Robbie Domingo. Na alam natin na nung nakaraan nga ay sobrang masaya, no, si Kath para kay Robbie na magiging tatay na, mga kasombreros and mga Kath fanatics. So talagang hindi lang niya natumbok dito. Yes, of course, magaling magtago ang Kath din. They are so private, they are so peaceful, they are so silent ngayon, mga kasombreros, and their silence makes noise. Parang nakakabingi yung kanilang katahimikan, mga kasombreros, no, ng Kath din ngayon. So pero alam natin and we respect, saludo nga tayo, sa ganung actions ng Kath din, kasi alam natin na yung katahimikan nila may purpose, yung kanilang silence may reason, no, mga kasombreros, na sila lang nakakaalam. And masaya tayo because they're happy, no? They're enjoying their own jobs, their own work, their own schedules, and their own projects, mga kasombreros. As long as masaya sila, yun ang mahalaga sa atin. So itong si Robbie ay long time friend din to ni Alden eh, kasi may picture sila nakita ko na bata-bata pa sila, parang 2015 or 20 something. I'm trying to pull it up right now. Naging call center agent na, no?
Napatawa ko lamang po kayo. So yun, no? Talagang long time friend din ito sila. And kulitan, no? Ang dalawang ito. So alam natin yung relasyon ng Kath din. And that they are single mode muna, no? Mga kasombreros and mga Kathinatics. So team panatag lang tayo. Ang mahalaga yung yung kanilang saya at saka nandun yung sense of kumaga pa waiting, no, nag-aantayan ng dalawang ito mga kasombreros. So alam na natin, no, as I've mentioned dun sa isa kong vlog na si Alden sa grabing OC, grabing caring, grabing organized niya magtrabaho. Hindi siya papatol sa isang babae na hindi nakilala mga kasombreros ang ugali, hindi niya alam yung mga likes and dislikes, hindi niya alam kung ano yung mga plano niya sa buhay. Si Ma'am Catherine lang talaga yung nakita natin na kumaga pa na bagay sa kanya at nakasama niya for quite a long time, no? From hello love goodbye to hello love again mga kasombreros. So yun siya talagang tao dito, nasa waiting moment lang talaga ang Kath din mga kasombreros. So yung picture 2011 pa pala magkakilala itong sina Robby at saka si Alden mga kasombreros. So nakuha ko na yung picture. So minsan kasi ay loading din ang ating laptop mga kasombreros. So yun, talagang team panatag lang tayo. So magaling magtago, yes. Magaling sila magsikreto, yes. Magaling sila sa mga privacy, yes. Magaling sila sa katahimikan, yes. And that's what makes them kakaiba, no, unique mga kasombreros, queer yung kanilang relationship, no, ang Kath din mga kasombreros. Kasi nga ay hindi sila katulad sa iba na hala sige, balandra dito, nakita mo sa beach, nagkasama, tapos after how many months, after how many years, naghiwalay na. So ganoon. So hindi ganoon ang Kath din mga kasombreros. Knowing Sir Alden, he really values relationships mga kasombreros. So, team panatag lang tayo. And then ito, of course, no, si Sir RV Matibag na part ng glam team ni Alden. Nag-post sa kanyang Instagram account kahapon, 7 minutes ago. Si RV Matibag ay isa sa mga nag-ayos, no, kay Sir Alden. Siya actually ang nag-ayos, no, sa kay Alden ng media launch ng Special Line Clear Braces, no. Kasama dito ang Studio 24C. So, Alden Richards GAOC Special Line Media Launch. Glam by yours truly, styled by Studio 24C. Kasama niya dito sina Melville C, Maita Baelio, Alvin Navarro, Laysam Sanshanko, Tenten Mendoza, Sparkle Jamie Artist Center, Shelly Conde. So yun yung mga nakatag dito, no, sa post ni RV Matibag na part ng glam team at taga-ayos niya Soiti mga kasombreros. And then ito, last item natin by Miss G Vlog 4 hours ago. Sabi nito, so proud of you, Miss Catherine Bernardo. This was, sabi niya dito ay, so proud of you, Catherine. Catherine Bernardo reinforced her status as a box office innovative critical powerhouse through carefully chosen high-impact projects. So parang in-appreciate niya lang, no, or acknowledge yung mga achievements niya, phenomenal box office cinema queen mga kasombreros, which definitely she is, no? Wala pa yung worth niya, yung halaga ng Kath din in general ay hindi nila kailangan sumigaw, hindi nila kailangan mag-ingay sa social media kasi yung kanilang mga gawa, yung kanilang mga achievements ay nagsispeak of who they are mga kasombreros. So ganun po siya. Alright, so congrats kay Kath and sa Kath din, pareho mga kaso sa kaliwat ka ng blessings. 2026 pa lang ay inuulan na sila ng mga ng mga pagpapala mga kasombreros, and hindi natin maiwasan yung mga bashers talaga. So hayaan na natin sila, no? Part din sila ng buhay natin. Buhay ng artista mga kasombreros noon, at kahit na sa susunod na siguro ng mga henerasyon mga kasombreros, ayan dyan talaga ang mga bashers, no? Yung mga akala nila ay perfecto. Hindi, joke lang po mga kaso. Pagpalain, no, ang mga bashers na ito mga kasombreros ng mga Kathinatics. So yun lang actually sa ating Kathin items, no. Tatry kong i-play itong complete version. Itong yung nagsalita si Alden dito, nakasama ang isang dentista. Tapos itong braces special line na kung saan ay meron din siyang sinabi dito mga kasombreros. And then
ang Word of God na sobrang ganda mga kasama. Sana po ay patapusin po natin. Salamat po at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. So guys, to everyone who's watching this video, I'm wearing my special line right now and I think this is a sign to get yours today. Thank you so much. Special line because for me it's less hassle. It's very flexible. Madali siyang tanggalin especially when you want to eat or drink something. Talagang it really suits my lifestyle because I can focus on my work and less on my teeth. Special line isn't just the clear choice, it's the trusted choice. Guys, do you have a busy lifestyle, crooked teeth, gaps? Not sure if aligners can fix it? Special Line Clear Braces can treat more cases than you think. Take your first step to a perfect smile and choose Special Line. Hello guys, this is Alden Richards, and with Special Line Clear Braces, the only thing visible is the result. At para po sa ating Word of God, sobrang the best nito mga kasambreros. Ang title natin ay Mga Magagandang Paa. Kamusta ang mga paa natin dyan mga kasambreros? Romans chapter 10 verse 15, and how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet. O ito pala yung mga paa of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Napakaganda nito mga kasambreros. Ito, kung atin pong unawain, ang verse po ay tumutukoy no, sa mga taong naghahatid ng magandang balita, nagsishare ng salita ng Panginoon, ng mga verses ng Biblia, yung good news mga kasambreros, yung Holy Scriptures, yung Holy Bible mga kasambreros. So, sabi dito ni Apostol Pablo, napakaganda pala no, kumbaga pa, kasi ano yan ang taong parating may good news na dala-dala, ay gusto nating parating makasama or gusto nating makita mga kasambreros, di ba? Kunwari yung ating tatay, no, galing sa abroad. So pagdating yan, maraming mga pasalubong. Yung nanay natin, for example, kung galing sa abroad or galing sa palengke, pagdating yan, may mga tinapay na dala, may mga pasalubong na dala. So parang ganun mga kasambreros ba? Pero sila, no, ay mga material things lamang, no? Kunwari may mga tita ka, tito na pupunta sa bahay nyo, so excited ka na makita sila kasi nga may dala silang mga anik-anik sa atin. Pero dito, sinasabi ng salita ng Panginoon mga kasambreros na yung mga tao pala na taga-share ng gospel, taga-share ng salita ng Panginoon, ay maganda yung mga paa, no? Pero hindi ito literal mga kasambreros, ibig sabihin po, meron silang hatid, no, na magandang balita sa mundo natin ngayon na panay bad news, panay masamang balita at saka masamang mga kwento na lang ang naririnig natin at nababasa at nakikita sa social media, ay meron pang good news mga kasambreros. And dito yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na paano sila magpi-preach, paano sila mag-share ng gospel kung hindi sila ipapadala, no? Ganun siya mga. And natutuwa ako kasi marami ako nakikita sa social media din na pumupunta sila talaga sa mga market, no, sa mga streets, kahit mga Pilipino, no, nagsasalita sila at saka nagbabahagi ng gospel mga kasambreros or ng Holy Scripture. Sometimes yung iba naman ay kumakanta ng kanta ng Panginoon, no, papuri sa Panginoon, nagdadala sila ng gitara for example sa malansangan, no. Sa talagang God is really powerfully working mga kasambreros sa buhay ng kanyang mga tinawag at sumagot doon sa calling mga kasambreros. So yun no, ang word na ito mga kasambreros ay napakaganda kasi it encourages us to preach also and share the gospel kahit na sa ating mga social media, no, kumbaga parang maging intentional tayo mga kasambreros na mag-share at magbahagi ng gospel. Hindi man yung paa natin na literal, kahit na may kahit may ingrown yan at kahit na may alipunga. De joke lang po mga kasambreros. So kung hindi siya literal na talagang paa, no, na maganda or makinis or maputi, no, kagaya ni Sir Alden mga kasambreros na naalala ko yung sinabi ni Ma'am Catherine na
she likes Tisoy's feet, mga kasembreros, na nagulat naman si Alden. Naisingit ko lang. So the Apostle Paul highlights the importance and beauty of sharing the good news of Jesus Christ with others in Romans chapter 10 verse 15. When someone brings the message of salvation and hope to those who have not heard it before, their feet are metaphorically described as beautiful. So metaphor, no? Metaphor na description ni Apostle Paul, mga kasembreros, na ang ganda pala ng mga paa. Kasi dati talagang mano-mano, no? Naglalakad sila Jesus Christ, tumitigil sila sa isang lugar para magbahagi, no? At saka share, mga kasembreros, ang salita ng kanyang Ama, yung kaharian, no? Yung kingdom ng Diyos Ama, mga kasembreros. So, kung kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo na yung mga naglalakad, yung mga humahayo, yung mga talagang naglalakbay from town to town, village to village, from city to city, no, from nation to nation, para magbahagi ng salita ng Panginoon. And imagine natin, yung mga disciples ni Jesus Christ, nung bumalik na si Lord Jesus sa heaven, ay pinagpatuloy nila, no? They went from town to town and then country to country talaga, no? Mga kasembreros, para ibahagi yung pa naging witness sila na we were with Jesus Christ, no? Ganitong ginawa niya. He did miraculous things. He did amazing things, and in order for us to be saved, we need to accept, and we have to receive His presence, His Spirit. No, we have to receive Him as our Lord and Savior and walk in faith, mga kasembreros, sa Kanyang pangalan araw-araw. Have you ever thought, sabi dito, this verse emphasizes the significance of spreading the gospel and how people who do so are considered special and precious in the eyes of God. So, parati nating iisipin na tayo po ay special. Tayo po ay iniibig. Tayo po ay may may favor sa atin at grace ang Panginoon. Kasi tayo ay nagtatrabaho at nagbabahagi ng kanyang salita, mga kasombrero. So, di ba, yung isang empleyado, kapag siya ay talagang masipag, no? Ina-awardan siya sa Best Employee of the Year, Most Outstanding Employee. So, ganun ba? Parang ganun, mga kasombrero. And tayo, kahit wala tayong award na ganoon sa kingdom ng Lord, mga kasombrero, as we share the gospel every day, ay yung favor, yung grace, yung awa, yung forgiveness, yung patience niya sa atin, yung loving kindness niya sa atin, ay sapat na yun, mga kasombrero, yung pagpapala niya, yung buhay na ito, yung oxygen na hinihinga natin, yung ating pamilya, basta yung ating buhay in general. So more than the blessings na material things, mga kasembreros, ay yung buhay natin na ipinapahiram ng Diyos sa atin araw-araw, mga kasembreros. Have you ever thought about the impact of sharing the good news with others? This verse reminds us of the privilege and beauty in being messengers of God's love and grace. So, iba kasi yung influence, kunwari yung isang tao na nagbabahagi ng gospel. So, tapos mabait siya, patient, may care, may concern, may understanding, forgiving, no? So, iba kasi yung perception ng tao na kapag dumating ka, ito na si Dennis, parang umaaliwala sila, o ito na si Roberto, o ito na si Consuelo. So, parang ito na si Alexa, parang maaliwalas na yung kanilang tawag dito, yung kanilang paligid kapag andyan ka. Whereas, kapag ikaw naman ay hindi naman kagandahan ng ugali mo, ay sasabihin nila, dito na naman tong isang to. So, buti na kung wala to. So, parang ganun ba, mga kasos ba? If we walk according to the grace and love of God, mga kasembreros. So, iba yung impact, no? Kapag, mas lalo na kapag ikaw ay talagang generous at kind pa sa kanila, no? It encourages us to see evangelism not as a burden, but as a beautiful opportunity to bring light to those living in darkness and hope to those in despair. Just imagine the profound impact we can have on someone's life simply by sharing the message of salvation with them. So yun siya, no? Isipin natin na may maganda, mabuti at kamangha-manghang impact at influence, mga kasembreros, ang ating pagbabahagi po ng gospel. So para tayong nagtatanim ng isang buto, tapos mag-aani ta. Kahit na hindi na tayo mag-aani, basta yung mismong buhay na atin pong nabahagian, mga kasembreros, ay magpatuloy sa Panginoon. So yun ang kumbaga pa, hindi siya nabibili ng pera, mga kasembreros.
this verse no, ay nagre-remind sa atin ng hindi burden. No, kasi yung sa iba talagang iniisip na burden yung ano ay magba-Bible study na naman, maghahayo na naman, mag-share na naman ng ano, mananalangin na naman. So parang burden siya mga kasus, which dapat ay hindi po natin iniisip na burden kasi ano tayo eh, kung pa sa isang pamilya, kailangan may ambag tayo, no? Kung kaya nating magtrabaho tayo. Hindi tayo palamunin, hindi tayo miyembro ng mga mga palamunin at saka mga tamad at saka mga batugan sa pamilya. So, di ba yung, kunwari, anak natin, lang ginagawa, batugan siya, hindi siya nagtatrabaho kung kaya naman niya magtrabaho at nasa edad na para magtrabaho, di ba? Tapos, hindi naman kayo mayaman, kailangan magtrabaho. So, di ba, maiinis ang magulang. So, sa ating kaharian or sa kaharian ng Diyos, mga kasus, ganun din. Kapag tayo po ay walang trabaho, hindi tayo kamanggagawa ni Kristo, at saka humihingi lang tayo ng blessing sa ating panalangin, ay mahiya naman tayo. So, parang ganun ba mga kasambreros? So, syempre, hindi ganun ang approach ng ating Panginoon kasi sa merciful God. But, kung para may plus bonus yung mga tao nagtatrabaho sa ating Panginoon, mga kasambreros. So, we can bring the gospel to others effectively by having a heart and willingness to share the message of Jesus Christ with those around us. So, pusong kumagapare-sidido, pusong masigasig at saka sincere mga kasambreros ba sa pag-share ng gospel. So, hindi mo naman kailangan maging isang doktor o isang maging public servant, maging mayor man dyan, hindi mo na kailangan ng mga ganong titulo. So, ang puso mo lang, no, kahit na ikaw ay isang ultimo lang, ordinaryong tao sa lipunan or sa ating society, ay pwede tayong mag-share ng gospel mga kasus. Walang pinipili ang Diyos na status. Basta willing ka lang at available mga kasambreros at saka yun yan, no? Talagang sincere ka ay pwede na tayong magamit ng Panginoon sa pagbabahagi, no? Kamanggagawa niya sa pagbabahagi ng gospel of God mga kasambreros. We can also effectively bring the gospel to others by being well prepared and equipped with a deep understanding of the message of salvation, studying and meditating on the Word of God, praying for guidance and wisdom, and seeking opportunities to share the gospel with others. So, kailangan pag tayo po ay residido na kung magbahagi ng salita ng Panginoon ay dapat prepared din tayo. Kasi nga, kapag hindi tayo prepared, hindi natin may babahagi ng effective at saka maintindihan nila mga kasambreros kapag tayo mismo ay hindi handa, no? At hindi nag-aral ng salita ng Panginoon na ating babahagi. Parang teacher lang yan sa school mga kasambreros na sila din ay nag-aaral bago nila ituturo yung kanilang mga lessons. So, ganun po siya. So, effective ito mga kasambreros. And of course, manalangin, no? At saka hingin ang guidance at wisdom ng Panginoon mga kasambreros. Kasi kapag walang panguna, hindi ka sasamahan ng Panginoon kahit na anong share mo ng gospel. Kapag walang kanyang Holy Spirit ay walang effect, no? Yung salita ng Panginoon mga kasambreros. Because hindi mo hiningi at saka hindi ka nanalangin sa kanya of His guidance in spirit mga kasambreros. Alright, so yun sa ating Word of God, ang ganda, no? Ang magagandang paa mga kasambreros. Napo sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at willingness na magbahagi ng salita ng Panginoon mga kasambreros, starting sa ating family at sa ating kapwa-tao sa labas. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.